Kinabukasan ay maagang nagising si Zoren upang pumasok sa opisina. He is stepping his feet pababa ng hagdan habang isinasara ang kanyang mga buttons ng polo. Tinungo niya ang kusina at binuksan ang maliit na cabinet kung saan nakalagay ang kanyang titimplahing kape. Inilagay na niya ang mainit na tubig sa kanyang baso, akmang magtitimpla na sana siya ng kape nang mapansin niyang may nakatimplang kape na sa mesa at mainit pa ito. May katabi rin itong pancakes, at sa baso may nakalagay na isang liham malapit dito, kaya kinuha niya ito at binasa. Gigisingin sana kita upang magpaalam ka sumahimbing pa ang tulog mo. Itinanong ko na lang sa kasambahay mo kung aling kape ang tinitimpla mo, sana magustuhan mo. Salamat sa pagpapatuloy sa akin, pangako uuwi ako ng maaga. Napangiti si Zoren sa nilalaman ng liham at ininom ang kapeng gawa ni Rosenda para sa kanya. Matapos niyang basahin ang liham ay tinikman na niya ang kape na inihanda nito para sa kanya. Masarap din pala siyang magtimpla, ang swerte pala talaga ni Carlos sa kanya. No wonder that he want me to protect her right now, protecting her is like I'm protecting a gold. Mahinang sambit niya sa kanyang isipan. Pumasok si Carlos sa opisina niya wearing his smile, kahit may katulong kasi siya sa kanyang bahay, ay ayaw niyang ipagtitimpla siya ng mga ito ng kape, but here is Rosenda, doing things without his permission. Habang nasa biyahe si Rosenda ay wala siyang kamalay-malay na may isang grupo na ng mga kalalakihan ang sumusunod sa kanya. Hindi nagtagal ay narating na niya ang maliit nilang bahay ng kanyang lola. Nagtaka siya kung bakit nakalak ang kawayan nilang gate. Wala bang tao rito? Tanong niya sa kanyang isipan. Lola, Lola, sigaw niya, pero walang sumasagot sa kanya at mukhang walang ang tao sa loob ng bahay, kaya minabuti niyang magtanong sa kanilang kapitbahay. Kasalukuyang nagwawalis ng mga tuyong dahon ang isang matanda. Aling Maria, bakit parang walang tao sa loob ng bahay ng lola ko? Nasaan po si Lola? Tanong niya. Ikaw pala yan, Rosenda, wala ang lola mo riyan kahapon pa, dinig ko ay bumisita yun sa ina mo, sagot nito sa kanya. Ganun po ba Aling Maria? Salamat po, aniya at minabuti na lang niyang kinalas ang lubad na nagsisilbing lock ng kanilang gate. Pumasok si Rosenda sa loob ng bahay at doon na mahinga at agad siyang tumawag kay Zoren. Nagring ang phone ni Zoren and it was Rosenda calling, at agad niya itong sinagot. Are you safe? Agad na bungad tanong ni Zoren. Oo, ayos lang naman ako. Zoren, baka hindi ako makakauwi agad ngayon, baka bukas na, wala kasi si Lola rito kaya hihintayin ko muna siya hanggang bukas ng umaga. Okay, I understand, basta bumalik ka kaagad pagkatapos ng lahat, sagot niya at nang marinig niya rin ang tugon ni Rosenda sa kabilang linya ay ibinaba na niya ang tawag. Habang si Urbano naman ay sakay ng isang itim na kotse kasama ang 4 na lalaki. Boss, hindi pa ba tayo kikilos? Atet na tanong ng isang lalaki. Gago, maaga pa. Hindi pa tayo pwedeng kumilos ngayon, masyado pang maaga. Gusto mo bang mabulilyaso tayo? Sagot niya rito. Sayang naman boss, naatat na kaming mahawakan ang babaeng yan, mukhang manamis-namis sambit naman ng isang lalaki. Lumipas pa ang mga oras at malapit nang magtakip silim, abala si Rosenda sa pagluluto ng sarili niyang pagkain, upang makapagpahinga na rin siya nang bigla siyang nakarinig ng paghilab ng kanyang tiyan. Hinapuhap niya ang sarili niyang tiyan at kinausap ang namumuong buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Gutom na rin siguro ang baby ko, sandali lang ha, kakain na talaga, wait ka lang, aniya. Mamahalin ka ni mommy baby, kahit wala ang ama mo, mamahalin kita ng sobra-sobra, dugtong pa niya. At muli na namang gumuhit sa kanyang mukha ang lungkot nang maisip niya ang sarili niyang ina. Matatanggap mo ba kaya ako anak kung malaman mo na isang kabit ang ina mo? Itatakwil mo ba ako kagaya ng pagtakwil ko sa sarili kong ina? Aniya at pumatak ang munting mga luha mula sa kanyang mga mata. Anak, kapag nasilayan mo na ang marahas na mundo, kahit kabit lang si mommy, at kahit na itakwil mo pa ako bilang ina mo, ito ang pakatandaan mo, mahal kita at kahit kailan ay hindi kita tatalikuran. Magiging walang hanggan ang pagmamahal ko sa iyo dahil ina mo ako. Wika pa niya sa kanyang sarili habang pinapahid ang kanyang sariling mga luha. At sa ina ko, malaki ang kasalanan ko sa pagtakwil ko sa iyo bilang ina ko. Ngayon pa lang kita naiintindihan ma, ngayon ko palang nararamdaman ang sakit na ibinigay ko sa iyo, hindi ko sinasadya, mama. Patawad, ang laki ng pagkakasala ko sa iyo, buong buhay ko ay hindi kita tinanggap at paulit-ulit kitang ipinagtulakan sa buhay ko, tinalikuran kita at iniwan. Mama, hindi ko alam ang ginawa ko sa iyo noon, labis na pala kitang nasaktan, dugtong pa niya at sumisikip na ang kanyang dibdib. Dahil sa sobrang bigat ng kanyang nararamdaman,
dahil sa tanang panahon ay ngayon niya lang naiintindihan ang kanyang ina, dahil wala rin pala siyang ipinagkaiba rito at higit sa lahat, ay nagdadala rin siya ngayon ng isang supling na bunga rin ng isang kasalanan at kataksilan. Sa kalagitnaan ng pagmumuni-muni ni Rosenda, ay may isang ingay ang kanyang narinig na nanggagaling sa labas. "Sino yan?" aniya at tiningnan ang labas ng pintuan, wala namang tao at tahimik naman sa labas, wala kahit isang pusa kaya minabuti niyang isinara ito. "Do it now," at wala akong pakialam kung mapahamak ang babaeng yan, dapat mawala ang kabit na kagaya niya sa mundo, isa siyang malaking hayop na sisira sa amin ng asawa ko, patayin niyo siya kung kinakailangan, mariing sambit ni Allison sa kabilang linya habang kausap si Urbano. "Allison, anong ginawa mo?" Napalingon si Allison nang marinig ang dumadagungdong na tinig ni Carlos mula sa kanyang likuran, nanlaki ang kanyang mga mata, dahil nanlilisik ang mga mata nito, at alam niya sa sarili niya na hindi siya makapagsisinungaling dito. "Sweetheart," tanong sambit niya at hindi niya moari kung ano ang kanyang sasabihin rito. "Anong ginawa mo?" sigaw pa ni Carlos at agad na hinawakan ang magkabilang balikat ni Allison. Napangiwi naman si Allison dahil sa sobrang higpit ng pagkakahawak ni Carlos sa kanya, pakiramdam niya ay madudurog ang kanyang mga buto sa kanyang magkabilang balikat. Subalit nanatiling matigas si Allison, at buong tapang na nilabanan ang galit na mga mata ni Carlos para sa kanya. "Sabihin mo, anong ginawa mo kay Rosenda?" Ano? Galit na galit nitong sambit na parang lalamunan na niya ng buhay ang babae. Sa kasamaang palad, masama ang mangyayari sa kanya, dapat sa kanya ang mamatay. Dahil hayop siya, hayop ang kabit mo, hayop, mariin itong tugon. Tinulak ni Carlos si Allison at dinuro ito, "Tandaan mo ito Allison, kapag nawala ang anak ko, kapag nasaktan ang mag-ina ko, hinding-hindi ako mag-aatubiling iwan ka, alam mo Allison, kung sana hindi naging kabit ng ama ko ang ina niya, mas higit ko siyang pipiliin kaysa sayo. It made me realize that it was wrong for me to marry you, it was wrong to choose you." Mariing sambit rin ni Carlos at mas lalong lumala pa ang tensyon sa pagitan ng mag-asawa. "Hanggang kailan mo ba ako tititigan ng ganyan, Carlos? Hanggang kailan ko ba pagbabayaran ang kasalanan ko sa'yo? Oo, nagkaroon ako ng kabit noon, pero pinagbayaran ko na yun Carlos, nagbago na ako. Gumaganti ka ba sa akin? Ito na ba yun? Kabayaran ko na ba ito sa nagawa ko sa'yo noon ha?" Sambit ni Allison at umarting nasasaktan siya sa lahat na nangyayari sa kanilang dalawa. Pero hindi na siya pinansin ni Carlos at agad na nitong tinawagan si Zoren, mabilis rin naman nitong sinagot ang tawag mula kay Carlos. "Zoren, nasaan si Rosenda?" alala nitong tanong, at kunot noong sumagot si Zoren sa kanyang kaibigan, dahil sa kakaibang tuno nito. "Nagpaalam siya sa akin kanina, pupunta raw siya sa kanyang lola kaya pinayagan ko na siya," tura nito sa kanya. Nanganganib ang mag-ina ko. "Zoren, bakit mo siya hinayaang umalis ng mag-isa?" "Nanganganib, ano?" sagot niya at saktong pumasok ang kanyang secretary sa loob ng kanyang office, upang mag-report ng mga nakapila nitong mga meetings. "Kanselahin ang lahat ng aking mga meeting," mariing utos ni Zoren at nagmamadaling lumabas ng opisina, naiwang nakanganga ang secretary niya, dahil hindi pa man bumubuka ang kanyang bibig ay sinigawan na agad siya nito at inutusan. Pagkalabas ni Zoren ng building, ay agad na itong sumakay sa kanyang sariling kotse, at ganun din si Carlos sa paglabas niya sa kanyang villa. "Mas malapit ka sa lugar niya ngayon Carlos, I'm counting on you," sambit pa ni Carlos at pinaandar ang kanyang kotse at ganoon din si Zoren, kapwa nagbaba ng tawag ang dalawa at binaybay ang daan, kapwa humaharoret ang sasakyan ng dalawa para sa pagsaklolo para kay Rosenda. Habang si Allison naman ay naiwang galit na galit sa loob ng villa. "You!" sigaw nito sabay hagis ng vase sa pader. Napino ang vase at napasabunot si Allison sa sarili niyang mga buhok, at parang mababaliw na ito anumang oras. Habang sa kabilang banda naman ay sumisigaw si Rosenda ng tulong. Tinutupok ng apoy ang bahay ng kanyang lola habang nasa loob siya nito. "You, tulong, tulungan niyo ako, tulong," hagulhol niyang sambit nang biglang lumitaw ang apat na lalaki mula sa kusina, at may dala-dala pang kutsilyo ang isa at nakangisi pa ang mga ito. Napaatras siya habang nakatitig sa mga lalaki at kay bilis ng pagkabog ng kanyang puso dahil sa nerbiyos. "You, tulong," muli niyang sigaw at tumakbo sa silid ng kanyang lola. Natitiyak niya na ang apat na lalaking yun ang may pasimuno ng sunog, mabilis niyang inilak ang silid, umiiyak siya at humahagalhol dahil sa takot, at natitiyak niya na kapag hindi siya nakaalis sa loob ng kwarto, ay masusunog siya kasama ng bahay ng kanyang lola, at hindi lang iyon,
baka mamatay pa siya sa kamay ng mga lalaki, ano kaya ang pakay nito sa kanya, gayong wala naman siyang yaman upang nakawin ng mga ito. Kumalabog ang pinto, pilit na tinitibag ng mga lalaking nasa labas ang pintuan ng silid kung saan nagtatago si Rosenda. Nagulat siya at nag-umapa na kaba ang kanyang nararamdaman nang makita niyang unti-unti nang nasisira ang pintuan. Mabilis na umakyat si Rosenda sa kama ng kanyang lola at binuksan ang bintana. Napasigaw siyang napatalon sa bintana nang saktong natibag ng mga lalaki ang pintuan. Masama pa ang kanyang pagkabagsak subalit hindi na niya ininda ang sakit, agad siyang tumayo at tumakbo siya ng matulin ng nakapaalamang. May bakod na nakapalibot sa bahay ng kanyang lola at nagmabilis siyang pumunta doon, pinagkasya niya ang kanyang sarili sa maliit na butas ng kanilang bakod na kawayan. Ara ay niwi niyang sambit ng matusok pa ng isang nakausling kawayan ang kanyang kaliwang paa. Mabilis siyang tumayo at pilit na ininda ang sakit nang makita niyang papalapit na ang mga lalaki sa kanya. Papilay-pilay siyang tumatakbo, at naiiwan pa sa mga damo ang kanyang mga dugo. Rosenda, sigaw pa ng isang lalaki, nagkukumahog siyang makalayo sa apat na lalaki, at halos madapa na siya sa kakatakbo sa loob ng kagubatan. Diyos ko, tulungan mo kami ng anak ko, aniya sa kanyang isipan at sumunod lang sa kanyang yapak ang mga lalaki, mas papilay-pilay ay binilisan pa rin niya ang kanyang pagtakbo sa gitna ng kadiliman at kakahuyan. Lalayo ka pa, ha, natatawang bigkas pa ni Urbano. Sigaw niya nang naabot ni Urbank ang kanyang buhok, pinulupot ni Urbano ang mga buhok ni Rosenda sa kanyang kamao, pikit matang nanginginig ang tuhod ni Rosenda, habang pumapatak ang kanyang mga luha mula sa kanyang mga mata. Sino ba kayo? Ano ba ang kasalanan ko sa inyo? Bakit niyo ginagawa sa akin ito? Iyak niya sa takot na mga tinig. Pasensya na miss, nabayaran lang kami, sambit naman ng isang lalaki na may hawak-hawak na isang bote ng alak. Pinaluhod ni Urbano si Rosenda habang hindi nito binibitawan ang buhok ng babae. Ano sa tingin niyo mga tol, boring naman siguro kung papatayin lang natin ito nang hindi nag-e-enjoy, di ba? Sayang naman kasi, minsan lang ito dumating sa buhay natin ang ganito kasarap na babae, sambit pa ni Urbano at nagsingitian ang lahat ng mga demonyong lalaki. Inipit ng isang lalaki ang katawan ng alak sa pagitan ng kanyang dalawang hita, inilabas lang ang may kahabaang leeg ng alak at inilapat ito sa bibig ni Rosenda, nga, mariing utos nito. Pikit matang humahagulgol si Rosenda sa harap ng apat na mga kalalakihan, iniiwas niya ang kanyang bibig mula sa bunganga ng alak na nakatapat sa kanyang bibig. Diyos ko, anong mangyayari sa akin ngayon? Dito na ba ako mamamatay? Tanong niya sa kanyang isipan habang binabalot ng takot ang kanyang buong pagkatao. Sunod-sunod ang pag-agos ng kanyang mga luha mula sa kanyang mga mata, dahil sa kung anong kababuyan ang nais na gawin ng mga lalaking yun sa kanya. Tayo kung maaaliw tayong lahat dito, nakangising wika ng lalaking may hawak na bote at nag-offer pa sila ni Urbano. Nga, muling utos pa nito sa kanya, malakas na ipinihit ni Urbano ang kanyang mukha pabalik sa tapat sa bunganga ng alak. Ayoko, mga hudas kayo, mga baboy, sigaw niya at isang malakas na sampal ang lumagapak sa kanyang pisngi mula sa malaking palad ng isang lalaki. Nagmamatigas ka ha, nagmamatigas ka, huwag kang magmatigas dito dahil bihag ka lang namin? Bihag, naiintindihan mo, bihag ka lang at andito ka sa harapan namin upang sundin ang lahat ng nanaisin namin sa iyo. Nanunulas na matang sambit ng lalaki kay Rosenda, at ipinilit nitong ipasok ang bunganga ng bote sa bunganga ni Rosenda, hapdi ng labi ang kanyang nararamdaman, dahil tila ay kulang na lang na mas ugat at mamaga ang kanyang labi sa sobrang pagpipilit ng lalaki na ipasok yun sa kanyang bibig. Pilit na itinitikom ni Rosenda ang kanyang bibig at tiniis ang sakit, halos mabasag na rin ang kanyang ngipin na humaharang sa bote ng alak. Nainis ang lalaki at sinabunutan ang buhok ni Rosenda at pinilit nitong patingala siya sa kanya. Ayaw mo talaga, ha? Ayaw mo talaga? Matigas ka ba talaga? Mariing sambit ng lalaki habang pahigpit ng pahigpit ang pagkakasabunot nito sa buhok ni Rosenda. Walang ibang isinagot si Rosenda sa mga lalaki, kundi ang kanyang malulusog na luha. Takot siyang ibuka ang kanyang bibig. Dahil baka pasukan niyo ng bote ng isang lalaki, ayaw niyang sumubaw ng bote ng alak sa tanang buhay niya. Masyadong matigas ba pre, panauhin mo, ipakita mo sa kanya kung sino ang hari rito ngayon. Ipakita mo kung sino ang mas matigas sa inyong dalawa, sabat ng isa pang lalaki. Bumunot naman ng baril ang isa pang lalaki at itinutok iyon sa sintido ng babae. Rosenda's breath skipped for a beat, pikit matang tumutulo ang kanyang mga luha, at halos ayaw na siyang huminga sa labis na kaba. She's alone facing a very tragic scene of her life.
Gusto mo pare, tulungan kita, wika ng lalaking nakatutok ang baril sa sintido ni Rosenda. Habang si Rosenda naman ay pikit mata pa ring lumuluha, nababalot ng takot at kaba ang buo niyang pagkatao. Takot para sa kanyang sarili at takot para sa kaligtasan ng kanyang anak ang namamayani para sa kanyang isipan ngayon. Inilandas ng lalaki ang kanyang baril pababa sa lobby ni Rosenda, pababa pa sa leeg nito patungong dibdib. Bumunot pa ito ng isang maliit na kutsilyo, at isa-isa nitong pinatid ang bawat butones ng babae gamit ang kutsilyong hawak-hawak nito, hanggang sa tumambad sa lahat ng kalalakihan ang dalawang mauumbok na dibdib ni Rosenda. Napakagatlabi ang tatlong lalaki at nakangisi naman si Urbano, habang hawak-hawak ang dalawang kamay ni Rosenda patalikod. Nilamas-lamas ni Urbano ang dalawang dibdib ni Rosenda, habang si Rosenda naman, ay halos mamaos na sa kakasigaw. Marahas na iniluwa pa nito ang kanan niyang dibdib mula sa loob ng kanyang bra, at marahas pa nitong pinisil ang dibdib ng babae. Piu, mga hayop kayo, hayop, mas masahol pa kayo sa hayop, mga hayop kayo, Carlos, tulungan mo ako, parang awa mo na, dumating ka, kunin mo ako rito, sigaw niya habang lumuluha, kahit alam naman niyang walang Carlos ang dadating, dahil abala at masaya na ito sa piling ng asawa nitong si Allison. Bakit ko pa iniisip ang lalaking hindi naman dadating para sa akin, lumuluha niyang sambit sa kanyang isipan, habang nawawala na siya ng pag-asang makaligtas pa. Ang ingay mo, pwede bang tumahimik ka na, dapat magsaya tayo, dapat aliwin natin ang mga sarili natin, pwede ba, huwag kang pakipot, masarap at masaya naman itong gagawin natin mag-enjoy ka kasama namin. Kaya pwede ba, makisama ka naman, singhal pa ng isang lalaking may hawak-hawak na baril. Inilabas nito ang isa pang dibdib ni Rosenda mula sa bra nito, at nilaro-laro ang dibdib nito gamit ang sarili nitong baril. Bitawan niyo ako, hayop, mga demonyo kayo, bitawan niyo ako, mga demonyo, ngayon pa lang ay sinusunog na ang kaluluwa ninyo sa impyerno, halos paos na boses niyang sigaw. Sabing huwag kang maingay, impyerno na kamo, wala kaming pakialam doon dahil nasa lupa pa kami. At magpapakasaya kami sa katawan mo, anong impyerno ang sinasabi mo, ang inaalay namin sa iyo ay langit, ngiting sambit pa ng isa, at bumunot rin ito ng isang baril at itinutok ito sa tiyan ni Rosenda. Kung hindi mo ititikom yang bibig mo, basag itong batang dinadala mo, kaya kung ako sayo, sumunod ka na lang, mariin rin itong sambit. Mas lalong natakot si Rosenda para sa kaligtasan ng kanyang anak, at tanging hagulhol na lang ang kanyang nagawa sa harapan ng mga ito. Pinagpawisan na rin siya ng malamig sa sobrang takot at halos lahat ng kanyang mga ugat ay nanginginig na. Sumanyas ang lalaki sa isang lalaking may hawak-hawak na alak sa kasamahan nito. Ngumiti ito at muling itinapat ang kanyang bote sa bibig ni Rosenda. Nga muling utos nito, nanginginig ang mga labi ni Rosenda, habang unti-unti niyang ibinubuka ang kanyang bibig, ayaw niya mang gawin pero kailangan para sa kaligtasan niya at para na rin sa kaligtasan ng kanyang anak. Pikit matang ibinuka ni Rosenda ang kanyang mga labi, sabay patak ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Muling ngumisi ang lalaki at ipinasok sa bibig ni Rosenda ang boteng nasa pagitan ng kanyang dalawang hita. Hinawakan niya rin ang buhok ni Rosenda, at umiindayog sa bibig ng kawawang si Rosenda na parang cobra niya ang inilabas-pasok niya sa bunganga ng babae. Nagtawanan ang lahat ng mga lalaki, at lahat ng mga ito ay tuwang-tuwa sa kahayupang kanilang ginagawa. Susunod ka rin naman pala pinahirapan mo pa kami, masarap di ba, pakipot ka pa kasi, wika pa nito. Habang ang isang lalaki naman ay abala sa kapipisil ng dibdib ni Rosenda. Ang ganda ng dibdib mo babae, malademonyo pa nitong puri, habang si Rosenda naman ay dirang-diri sa mga walang hiyang mga lalaki. Hagulhol iyak ni Rosenda habang binababoy siya ng lahat. Diyos ko, iligtas mo ako, iligtas mo kami ng anak ko, sana ay may tumulong sa amin ng anak ko, aniya sa kanyang isipan. Habang si Carlos at Zoren ay nasa daan pa rin, at on the way pa lamang sa pamamahay ng lola ng babae, walang sinasanto ang bawat takbo ng dalawa, at kulang na lang ay magkapakpak na ang kanilang mga sasakyan. Nagkasiyahan ang lahat ng lalaki sa kalalaro kay Rosenda sa gitna ng kadiliman, masayang nagtatawanan ang mga ito. Habang si Rosenda naman ay tinitiis ang lahat ng kahalayang kanyang natatamo. Binunot ng isang lalaki ang bote mula sa bibig ni Rosenda, at ipinasok na naman ng isang lalaki ang kanyang baril sa bunganga ni Rosenda. Ito pa, mas malaki, sabi nito sa babae, gaya ng unang lalaki ay inilabas-pasok rin nito ang baril sa loob ng bunganga ni Rosenda, at pagkatapos pinon, ay hinatak ni Urbano si Rosenda patayo, at hinablat nito ang damit ni Rosenda,
At tuluyang nahubad na pang itaas na saplot nito, napuno ng iyak ang kawalan at napuno rin ito ng tawanan ng mga kalalakihan. Hinampas-hampas ng baril ng isang lalaki ang gitnang hita ni Rosenda. Buka utos nito, subalit mas idinikit pa ni Rosenda ang kanyang dalawang hita sa isa't isa, at ayaw niyang sundin ang mga ito. Sabing Buka, anong gusto mo? Ang barilin ko yang tiyan mo, muling mariing utos at pananakot ng lalaki. Nanginginig ang mga tuhod ni Rosenda, habang ibinubuka niya ang kanyang dalawang hita para sa mga ito. Sa isip niya ay bahala na kung anong mangyari sa kanyang katawan, basta't masigurado niya lang ang kaligtasan ng kanyang anak sa loob ng kanyang sinapupunan. Nakangising hinimas-himas ng lalaki ang kanyang baril sa pagkatao ni Rosenda, at kagat-labi niyang tinitiis ang kahayupang ginagawa ng mga ito sa kanya. Binuksan pa nito ang zipper ng pantalon ni Rosenda at abinababa ang pantalon nito hanggang tuhod. Isang igpit na iyak na lang ang nagawa ni Rosenda, at wala siyang nagawa kundi ang magtiis. Sa isang putol na puno malapit sa kanila ay doon ipinadapa ni Urbano si Rosenda. Bigkas pa niya nang masaktan ang kanyang tiyan sa malakas na puwersang ginamit ni Urbano sa kanya. Kinagat ni Rosenda ang sanggang kahoy upang magawa pa niyang tiisin ang lahat. Isa-isang hinimas-himas ng mga lalaki ang matambok na pang-upo ni Rosenda, at sa kahit saang parte ng kanyang katawan. Ang sarap naman nito, sambit ng isang lalaki na kulang na lang, ay maglaway na sa sariling kamanyakan nito. Habang sa kabilang banda naman ay kararating pa lang ni Zoren sa sinasabing bahay ng lola ni Rosenda. Kasunod noon ay ang pagdating ni Carlos, kapwa nanlaki ang mata ng dalawa nang makita nila ang naturang bahay na tinutupok ng apoy, kapwa kinabahan ang dalawang lalaki sa kanilang nasaksihan. Halos magkasabay na bigkas ng dalawa sa loob ng magkaibang kotse, at sabay rin ang mga itong lumabas. Nag-iisa lang ang kapitbahay ni Rosenda, at tila ang natatanging kapitbahay na yun, ay hindi nakaramdam na may sunog ng nagaganap. Rosenda, Rosenda, sabay na sambit ng dalawa, at halos hindi na sila magkasya sa kawayang gate, dahil sabay rin ang mga ito na pumasok. Nagpalakasan na lang ng katawan ang dalawa dahilan upang matibag nila ang kawayang gate. Walang atubiling pinasok ni Carlos ang umaapoy na bahay at mabilis niyang hinanap ang kanyang asawa. Rosenda, 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 paulit-ulit niyang tawag sa loob. Ganoon din ang ginawa ni Zoren, halos sabay na nakita ng dalawa ang sirang pintuan at ang bukas na bintana. Mabilis na tiningnan ng dalawa ang gawi sa bintana upang makakuha ng ideya kung nasaan si Rosenda. Mabilis namang nakita ng dalawa ang sirang bakod kung saan sumiksik si Rosenda papuntang kawalan. Rosenda, alalang sigaw ni Carlos at tinalon ang binata, at mabilis siyang tumakbo papunta sa gawi ng sirang bakod. Wala na siyang paki kung matigas man na bakod ang kanyang binabangga sa mga oras na yun. Lahat ay kaya niyang banggain makita niya lang ang babae. Ang tanging laman lang ng kanyang isipan ay ang mahanap ang babaeng nilalaman ng kanyang puso. Rosenda, sunod na sigaw ni Zoren na sumunod rin sa yapak ni Carlos. Matuling tumatakbo ang dalawa habang sigaw-sigaw ang pangalan ng babae. Zoren, Zoren, sambit ni Carlos habang tumatakbo. Zoren, maghiwalay tayo upang mas mabilis nating siyang matagpuan. Tumango naman si Zoren bilang pagpayag dito. Rosenda, Rosenda, kanya-kanyang sigaw ng dalawa. Habang sa kabilang banda naman ay hinuband na ni Urbano ang underwear ni Rosenda, at handa na nitong ipasok ang kanyang cobra sa pagkatao ng babae. Palahaw ni Rosenda na umalingaw-ngaw sa buong kadiliman ng kagubatan, kapwa namang narinig yun ng dalawang sina Carlos at Zoren. Wow, nasasabik naman ako sa katawan mo. Ang sarap, matitikman ko na naman kung anong lasa ng pag-aari ni Carlos, sambit pa ni